Ngayong araw nga pala guys ay magpipintura na tayo ng ating concrete pond. Kulay blue nga pala yung napili ko para magmukhang swimming pool. Para naman hindi lang isda ang pwedeng maligo dito, pati na rin ang tao. Magkakabit na rin pala tayo dito guys ng ating water system. Kakapanood ko nga pala to ng YouTube kaya naman tayo ay natuto. So paano guys? Tara! Bali guys, maaga nga pala akong gumising para magbaldeho. Nalalapit na kasi matapos itong pinapagawa naming tindahan. Hindi ko nga alam kung bakit pinaganda pa namin to. Fishbowl at kikiam lang naman ang aming tinda. Magtitinda nga rin pala kami dito ng coffee jelly at mango tapioca. Bali guys, i-update ko naman kayo dito sa ating concrete pond. Tapos na nga pala itong i-finishing at eto na ang kanyang itsura. At dahil natuyo na nga pala to, pwede na natin itong pinturahan. Kailangan ko munang bakbakin itong mga natuyong semento na kalat-kalat para naman kapag nilapatan na natin to ng pintura ay magandang tingnan. Kailangan din pala natin itong walisan para matanggal ang mga alikabok. Magbabaldeho nga sana ako dito, kaso lang hindi pa pwede. Mahirapan kasi tayo magpatuyo at hindi didikit ang pintura. Kailangan ko na nga din pala guys pumunta ng hardware. Bibili kasi ako ng mga kailangan para sa ating water system. 10 metro nga pala itong PVC. Nagkakahalaga nga pala ito ng 115 pesos ang isa. Dinagdagan ko na nga rin pala guys ang ating mga elbow. Pagkatapos 8 pirasong PVC clamp. Bumili na nga rin pala ako ng paintbrush at PVC cement. Sa isang iglap nga guys ay gumastos na ako ng 400 pesos. Kahit butas na nga pala ang bulsa ko, masaya pa rin tayo. Hindi ko nga alam guys kung bakit pero para to sa aking mga alagang isda. Sa wakas nga ay masusubukan na natin itong pintura na binili natin sa online. Waterproofing coating nga pala ang tawag dito na hindi tatagos ang tubig. Nagtanong-tanong nga din pala ako guys sa aking mga followers kung anong magandang kulay dito sa ating concrete pond. Marami nga pala ang nag-comment na kulay blue daw ang pinakamaganda. Kaya naman ito yung ating binili at ito na yung ginagamit natin ngayon. Mabuti na nga lang guys, maaga tayo nagsimula. Medyo nakakatabad na kasing gumalaw sa tanghali dahil sobra na ang init. Konting galaw mo nga lang ay pagpapawisin ka na talaga. What if kaya kung ganito ba tayo kabilis? Char, nakatapos na nga pala tayo ng kalahati. Magsi-second coating nga pala tayo dito at hantay lang natin tong matuyo. Habang ginagawa ko nga to guys, excited na ako sa kalalabasan. May bago na naman kasi tayo guys na pagkakaabalahan. Hindi pa nga rin ako nakakapag-desisyon kung ano bang isda ang ilalagay natin dito. Kung mga gapi ba o kaya naman mga moli. O kaya naman kung makulay kaya katulad na lang ng tetra at mga danyo. Kung mga monster fish naman ay konti lang mailalagay natin dito dahil iilan lang sila. Mga ilang araw pa nga bago natin to magamit kaya naman makakapag-isip-isip pa tayo. Hindi naman sa pagmamayabang, magaling din pala si Kuya Boy Machuno rin sa pagsusukat. Wala kasing linya ang pader kaya naman ginawa natin ng paraan. Naging maingat nga ako para hindi lumagpas ang ating hagod. Malapit-lapit na nga pala tayo matapos kaya naman ito ang kanyang kinalabasan. O diba guys, napakaganda. First coating pa nga lang ang ating ginawa pero kaaya-aya ng tingnan. Natapos na nga rin pala tayo sa second coating kaya naman tinakpan na natin itong ating pintura. Magagamit pa kasi natin to sa mga susunod na taon. Mapunta naman tayo guys sa ating water system. Napahaba lang ang binili nating PVC pero ito ay ating puputulan. Ito na nga rin pala yung actual na lalabasan ng tubig. Habang sa dulo naman ay nakapwesto ang ating water pump. Gagamit nga pala tayo dito guys ng Neltex PVC pipe cement. Liquid nga pala ito na tumitigas na para bang glue. Ginagamit nga pala ito guys para hindi mag-leak ang mga tubig dito sa ating tubo. Ipapahid mo lang to sa bungangan ng PVC at pwede nang gamitin. Naglagay na nga rin pala tayo guys ng PVC clamp para maihang ang ating ginawa at hindi malaglag. Siset up na rin pala natin guys itong ating nabiling water pump. Sinukatan ko nga pala ito maigi para hindi na tayo bibili ng panibagong tubo. Okay nga lang pala ang sumobra, wag lang kumulang. Kaya naman pinagkasya ko na lang ang mga nandito para hindi na tayo bumili ng panibago. Kailangan na lang natin tong i-fix para kinabukasan kapag nag-leak test tayo ay maayos na. Bala ko nga rin palang bumutas ng mga ilang piraso para kahit paano ay mayroon tayong fountain. Sa wakas nga ay natapos na tayo sa pagpipintura at sa ating water system na ginawa. Bukas naman ay magbababad na tayo dito ng tubig at dahon ng saging. Nakakawala daw kasi ng amoy ng semento at mga kemikal. Excited na nga rin pala ako guys para bukas. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!